Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin iyong pangalawang kalahati ng buwan ng September. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat kayo sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang para sa mga magpapa-personal reading. This is a general reading, kabayan. Aquarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo ha. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Gawin nyo lang guidance, ang mga warning na lalabas sa ating card para magkaroon kayo ng positive outcome. 2, 4, 6. Aquarius. Second half, September. Ay! Ayan na, bumalik na. Oh my God, may mga misfortune kayo. Uy, seek out information that will help you. May mga bagay na kailangan mong pag-aralan, pag-isipan, hanapan ng solusyon, magsiyasat, may mga ganun, no? Maaari may mga gagawin ka mga bagay about something ganun na situation into your life. Yan, may mga didesisyonan ka, pagpapasyahan, pafokusan. You use your wisdom and clarity with something. Yan, pwedeng sa project, pwedeng sa mga bagay-bagay na you want to succeed in life. And syempre, peace and harmony. Alam ko naman na lahat kayo, gusto nyo talaga ng peace and harmony in life. Maaring yun yung mga bagay na sinasabi na alamin at solusyonan para dumating ito. And syempre, sa iba naman sa inyo, syempre, makakaramdam kayo ng peace and harmony. Maaring magkakaroon ng mga pagkakasunduan, pagkakaisa, pag-uusap, or magkakaroon ng mga pagbabati. Tingnan pa rin natin na kung ano ilalabas. Eyes, my God, temptation will test you. Ito na nga. Pwede rin siya na may mga tao or may tao na ninamatsyagan ka, dadayain ka, dilinglangin ka, or may mga magagandang sasabihin na mabubulaklak na akala mo ito totoo pero hindi pala totoo kasi andito si ahas. Kumbaga temptation nga, di ba? May mga tukso na pwedeng hindi mo malaman o hindi mo hindi ka maging prepared doon sa bagay na yun, ano? Na kaya ang sinasabi dito, huwag kang masyadong maging panatag. Kailangan mong alamin o kailangan mong pag-isipang mabuti yung mga bagay-bagay kung saang aspeto ng buhay mo na yan. And stepping into a new experience. Sa iba sa inyo, mukhang may tatahakin kayo na bagong experience in life. Pwedeng bagong trabaho, pwedeng bagong relasyon, or any situation na ikaka-peace and harmony mo, no? Pwedeng magkakaroon ka ng decision making to move on with something na it's not working to you anymore. Pwedeng ganun. And ingat din kayo when it comes sa leg, ikaw or someone into your life, sana walang matuklaw ng ahas, diba? Joke lang yun. Siyempre, handin yung sitwasyon na may mga mananakit ang paa, pwedeng masugatan, mapilayan, mamanhit, magka-goat, or alam mo yung ano, yung kapag natutulog ka, biglang maninigas siya. Sa pagod yun pag palagi ka nakatayo. Yun. Pwedeng magkaroon ka ng ganun, or any situation when it comes to your leg. Pag-ingatan niyo yung leg nyo, ha? Uy, great happiness. Tabi natin dito. O, pwede naman na may mga susolusyonan kayo related to your leg. Pwedeng ganun. Or sa mga joint, buto-buto, no? Great happiness. Ito na yung situation na talagang sobrang naghahanap ka ng kasiyahan sa mundo. Sa buhay na gusto mo na talaga ng peace and harmony, no? Maaring iba sa inyo is pagtahak ito sa bagong yugto ng buhay mo or to your next level.
o to your next chapter, ano. Pero, may distraction. Ako nakikita sa iyo, sa iba sa inyo, no? Sa iba naman sa inyo, may mga great happiness coming into your life. Pwede may mga birthday, celebration, success, ganyan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, makakaramdam ka raw ng ganyan. Pagtabihin natin itong si peace and harmony. Si information. Ano kaya yung isa? Parang nanimbang akong, ay naku po, beware of greed. Ayan na, may ahas at baboy. Baka iba sa inyo may alaga kayong baboy. O pwede rin na, pwede rin na sa iba sa inyo, palagastos kayo. Or may mga gagastusin kayo, no? Kumbaga, mas maraming lalabas this time na pera. O maraming pagkakagastusan na pera sa iba sa inyo. Pwedeng ganun. Kasi andito si baboy. Yan, tandaan mo, mag-ingat ka sa ahas kasi mabubulaklak ito. Maaari itong ahas na to, ito yung tao na sakim, makasarili, sarili lang niya, iniisip niya. Kumbaga, andito yung itetest kay niya na ano ba yun? Yung tukso na sasabihin niya is magagandang words, magagandang gusto mong marinig, pero deep inside, pang sariling kapakanan niya yun. Diba? Or pwedeng ikaw to ha, sana hindi ikaw. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Mag-ingat ka talaga sa pig. No? Yan, may mga taong makasarili at sakim. Ang akin ay akin. Kumbaga masama yung pakay nito sa iyo. Kaya sabi ko sa iyo, huwag kang maging panatag. Oo, masaya. Oo, bago man siya o luma. Pero kailangan mo pa rin alamin yung kaloob-looban na yun. O yung the fact. No? O ano talaga yung pakay at ano talaga yung ano niya sa'yo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, sa love life, sa trabaho, sa negosyo, any situation. And there's a chance. Oy, may chance ka raw, oh. Ibig sabihin, there's a chance and there's a hope. There's a chance and there's a hope na may ma-achieve ka sa buhay mo. Yun. There's a lack also, may achievement, lack, growth, or may mga bagay na higit pa sa hiling mo, biglang mangyayari yun. It's possible. Yan. There's a chance nga di ba? May mga ganun. Positivity also. Yan, may mga positivity na maaring makamit sa iba sa inyo. Tingnan pa rin natin. Naku pa, lolo ko na si Tef. Mukhang hindi Dito kasi si Green tsaka si Apple. Pa yan. Okay, mag-ingat pa rin kayo kasi may mga tao na hindi magiging totoo talaga sa iyo. Mga taong hindi magiging totoo, sakim, makasarili, magnanakaw, ganyan. May tao na nag-iisip. Kumbaga, ito yan, nag-iisip siya ng something sa'yo na gusto niyang makuha. No? Pwedeng ikaw rin ito. Malabo naman na nakawan mo yung sarili mo, di ba? And then also, sa iba sa inyo is, pag nanakaw kasi ito no? You need to use your intellect and mind ha, dito sa sitwasyon na to. Pwede rin na may mga valuable things na pwedeng mawala sa buhay mo, pwedeng nakaw or any valuable things, losing something valuable in life. Pwedeng pera, pwedeng mahulugan ka, or any situation, no, na valuable sa'yo. Pwedeng ganon. Basta mahalaga siya. Hindi maganda Pwedeng, kung iisipin ko siya, pwede rin sa iba na may tao na itong si Pig, itong si Apple is the same or pwedeng magkaiba, handoon yung kumukuha siya ng tamang impormasyon, tamang pagkakataon para makuha niya yung ninanais niya sa'yo. Ibibigay niya sa'yo yung happiness, peace and harmony sa'yo. Pwedeng kakilala mo na siya or handin yung sitwasyon na if there's a chance coming sa buhay niya, ito ang gagawin niya sa'yo. Pandaraya. Ayan na si Blessing. Pwedeng gano'n sa iba, no? When it comes sa blessing is, hindi lahat darating sa'yo.
sabi ko nga, di ba, sa iyo, there's a chance or there's a hope, a little achievement coming sa iba, or sa iba dito is expansion kasi ito, no? Ibig sabihin na expansion siya na pwedeng sabihin ni universe, ni Lord, okay, ito muna ibibigay ko sa kayo is 1/3. Next time na yung 2/3. Next time yung half, mga ganyan. May mga delay blessing. Ibig sabihin din sa iba, no? May mga delay blessing na, may mga sitwasyon kasi na kailangan i-structure, i-revealed situation, and you need mong maging very independent dun sa sitwasyon na yun para dumating yung blessing na yun. Also, the challenge, no? There's a challenge. Kumbaga, sa iba sa inyo is discipline. You need mo magkaroon ng discipline which comes sa sarili mo para dumating yung big blessing in life. No? And then also, be responsible in any situation of your life. Sa iba sa inyo is nahandoon na kailangan nyo siguro ng limitation o limitasyon sa sarili mo, or you need to put boundaries then para dumating yung mas malaking blessing in life. Commit. You need to commit, ano? Pero dito is may mga misfortune ako na nakikita sa iyo, no? Merong paghahabla or merong mga judge situation, may mga law situation ako na nakikita sa iyo. May mga paglilitis or may mga sitwasyon na pwedeng ikaw sa sarili mo may lilitisin ka na isang tao kung itong tao na to is totoo ba to or hindi. Or ano yung pakay niya. Or may mga isipin ka na bagay na gusto mong desisyonan, gusto mong itama at aksyonan. Yung mga bagay na titimbangin mo, pwedeng gano'n, no? Sa iba sa inyo. Or you are related to a law. Tingnan natin. Energy ni Aquarius. Met ka nito. Nano ko lang yung iPad. Namatay kasi. O, diba? Siningit pa talaga ni ate, no? Yan yun na. Okay, no? Alam nyo naman, pasaway si ate. Pasaway si ate. Sabihin na naman ng iba dyan, focus ate, focus ate. Bakit ba? Sabi ganun eh. Taray ni ate, bakit ba? Okay, ang energy mo, sa nakikita ko dito, energy mo malungkot no? Meron ka mga pinag-iisipan na bagay-bagay. Pwedeng pera, pwedeng nandito ka sa sitwasyon mo na lack of direction ka. Sa iba sa inyo, nai-stuck ka. Yan, may mga stuck situation, delay situation, lack of direction situation. Ako na nakikita dito. And also, handoon din yung situation na you feel, parang feeling mo, alam mo yun, nagpapakatatag ka at tibay ka in your situation, pero deep inside, parang nawawala ka in your direction. Kumbaga, tama pa ba itong ginagawa ko? Tama ba itong didesisyonan ko? Tama ba yun? Dapat ba? Ganun ba? Mang ganun. Also, energy mo, you feel alone. You feel rejected, you feel abandoned, or you feel lonely or sadness. Pero, sa sarili mo lang yun. Sa isipan mo lang yun. Hindi mo pinapakita sa ibang tao. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay na gusto mo nang bumitaw, gusto mong lumaya na sa isang sitwasyon, o gusto mong lumayo, o gusto mong alisin yung sarili mo dun sa isang sitwasyon na yun. Sa sitwasyon na yun. Pero, nahihirapan ka. Pwedeng in that part, didesisyonan mo siya. Pwedeng ganun sa iba. Pwedeng i-work it out mo itong sitwasyon na to, pero may mga bumabalik na sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng may mga naiisip ka ng mga nangyari in the past, o kaya may mga naalala ka in the past, good or bad, maaaring ganun. So, iba sa inyo, itatahak daw kayo ng new path in your life. May pagtahak ng new path sa inyo. Dito it's more on decision making.
Magkakaroon ka ng decision making in life. Iba sa inyo may financial problem Ano parating sa kanya? Aquarius, ano parating kay Aquarius? Ay, asa na yun? Bakit ganito? Okay, ang parating sa'yo, may nakikita ako, hindi ko alam kung ikaw, pero there's a low energy ako na nakikita sa'yo. Pwedeng itong tao na to is may sakit. Pwedeng ikaw or someone. May nakikita ako na hospital, doktor, or mako-confine. May nakita akong ganun. May sakit siya eh. Pwedeng may sakit siya sa kidney, bato, cancer, parang ganun. Something, pwedeng stone no? Basta may ganun ako nakikita. Sakit. Hindi ba nananakit yung ulo nyo, paa nyo? Kasi tulad sabi ko na may lag, di ba? Marang may ika-ika or masakit ang paa, mas masakit ang ulo, ganyan. Meron ako nakikita dito na hindi naman siguro kay lahat to. Binupo pa ako ng anak ko. May nakikita ako na bad news sa iba. Or sa iba naman dito, lungkot to, ha? May mga lungkot or bad news coming into your life. May mga sitwasyon na may iisipin ka raw or mag-isolate ka. May mga challenge na darating in life tulad ng sabi ko kasi ando si Pig tsaka si Apple, diba? Tsaka ito si Tef. Yan, may mga challenges coming, may tao na magiging very defensive sa'yo or ikaw magiging very defensive. May tao, you feeling drained or feeling empty, may lungkot. Ako nakikita, yun ang parating sa'yo. Andito rin yung situation na nadi-disconnect ka sa buhay mo o into your kung ano sitwasyon yan na gusto mong umpisahan pero nadi-disconnect ka doon. Yun ang nakikita ko sa iba ha, hindi na makailahat yan. Ano ba yun? And then also, parating, maaring magiging busy yung iba, no? Magiging busy daw kayo. Kumbaga, nahandito rin yung situation na maaring may hihingi ng tulong sa'yo or hihingi ka ng tulong o may pagtulong na magaganap o mangyayari. Yun na nakita ko. Also, unfulfillment no? Yan. May mga unfulfillment situation, feeling emotion, may tao sa hope, hindi ko alam kung ikaw or someone, hindi siya kontento. May taong hindi kontento. Nagkakaroon ng frustrated. Ano dapat iwasan ng Aquarius? May mga taong galit din. May taong galit, inggit, galit, o may mga galit. Meron papers and documents. Ako nakikita. Ano yun? Baka may susulatan ka. Baka may kailangan kang pirmahan, sulatan, ipasa, or go asikasuhin. Papers and paper. Diba? Bulol si ate. Paper siya or document siya. Dapat iwasan ni Aquarius. May mga gusto kang desisyonan sa buhay mo pero kinikimkim mo lang ito, iniisip mo paano at anong dapat gawin. You illusioning something, you daydream something into your life. You want to be stable sa buhay. May mga gusto kang aksyonan sa buhay mo pero naguguluhan ka. Minsan nakakaramdam ka na rin ng pagod, sabi mo, pero may mga revelation ako nakikita sa buhay mo or may mga expected and unexpected na pwede mong ikashock na pwedeng magkakaroon ng gulo o pagtatalo or ikabibigla mo ito. May mga disagreement din kasi ako nakikita sa iyo.
Ano ba yun? Ang dami mong challenge, ha? Pwedeng magiging magulo lang talaga yung isip mo na gusto ko na umalis sa isang sitwasyon. Bakit ganun? Yung mga ganun. Di ba ang arte ni ate? Bakit ano to iwasan niya? Oh, okay. Ito na, sinabi na. Dapat mong iwasan, yung magkaroon ka ng doubt sa sarili mo with come to your path, ganyan. Iwasan mo yung balikan pa yung nakaraan. Iwasan mo yung ay, shit! Sabi ko na nga ba, parang may basa sa balikat ko. Visit. Teka lang. Di ba? Parang ako yung nashock eh. Ba't ako yung nag-read na sabi ko masyashock kayo? Ba't parang ako yung nashock? Ano ba yun? Nakita nyo? Nakita nyo sa video. Naku po. Wet tissue, wet tissue. Pasensya na kayo. Iwasan mo. Tutuloy natin habang nagpupunas ako. Iwasan mo, Aquarius. Yung ano, alam mo yung hindi ka magplano. Yung pabigla-bigla. Ibig sabihin plan very carefully ang sinasabi dito, ha? Yun na, iwasan mo yung mag-impulsive or pabigla-bigla ka ng desisyon na kasi you need to prepare din, no? Or handa yung sitwasyon na wag mo, iba dito kasi expansion no? Yung wag kang mag-doubt sa mga gusto mong gawin. Wag kang ano yun yung ihinto yung buhay mo o itigil yung isang sitwasyon na hindi mo pala kayang tumawid o hindi mo pala kayang mag-isa or maging very independent or hindi mo kayang parang nandun ka kasi sa sitwasyon mo na nagdadalawang isip ka o nagkakaroon ka ng tupat sa buhay mo, no? Yun ang medyo iwasan mo. Pero hindi naman niya sinasabi dito na magmadali ka. Pero you need to plan very carefully. No? This time, personal power mo ang gagamitin dito. No? Andun ka sa sitwasyon mo na maybe you don't know how to proceed. If you take it action or not, or deciding to stay or you want to go na dun sa bagay na yon. No? Personal power to. Nagkakaroon ka kasi ng option. Pero there's a things na kailangan mo daw aksyonan at mag-trust ka sa intuition mo. Yan. Iwasan mo na yung nakaraan o kalimutan yung nakaraan. It is a time na kailangan mo na mag-taking a risk, going toward to your fashion, be adventurous, make a new plan, be confident, and syempre, kumbaga, be active in a new direction, in a new beginning in life. No? Yan na nakita ko dito. Anak, ha, pinupuan mo ko, anak. Tingnan natin ang iyong love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Siyempre, di sa time na rin na kailangan mo magkaroon ng level up or innovate yourself. Innovation. Kumbaga, when it comes to iPhone 16, going toward to iPhone 17. Ay, baka bumili naman kayo ng ganun, di ba? Iba sa inyo, baka bumili nga. Napahamak pa itong reading natin. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, o kaya naman may mga i-innovate ka. Halimbawa, meron kang TV, gagawin mo na 64 inches. Meron ka ng refrigerator, gagawin mo siya na double door. Baka may mga ganun kang gawin, ha? Basta may pera ka, why not? Sa love. Love, can't you see I'm alone? When it comes sa love. Okay, ay, ba't ganun? Yung love mo. Okay, kung kayo, ate, single. Sa single sa inyo, may makikilala ka. Maaaring mas may edad sa'yo? May makikilala ka mas may edad sa'yo. Mas may edad siya sa'yo, medyo peaceful yung pag-uusap nyo or magiging peace
peaceful ka sa kanya pag nakapag-usap sa tao na to. Kasi itong tao na is very caring, very loving. Mararamdaman mo sa kanya yung worth mo, no, sa bagong tao na ito. Pero sa mga magkakahiwalay, may pabalik ako nakikita dito, no? Kung nagkahiwalay kayo, ang nakikita ko dito ay nagkakaroon siya ng pagsisisi o nahandun tong tao na to na kumaga merong unfinished business siya sa'yo. Sa iba sa inyo. Meron siyang kasi medyo may boundary siya. Hindi ko alam why, pero may boundary ako sa nakikita sa kanya. Meron siyang unfinished business na gusto niyang gawin yon sa'yo. I don't know why, pero meron ganun. Nagkakaroon siya na pag-isolate sa relationship na ito o nag-isolate siya sa'yo. Pero basta ang sabi niya, may unfinished business kasi ako sa kanya. Maaaring gusto kanya kausapin, may reconciliation, or gusto niya ng peaceful resolution sa'yo. Or maybe, handun niya lang yung tama na yung away, tama na yung gulo, peace na lang tayo, ganyan. Nagkakaroon siya na pag-iisip or handun yung feeling regret o nagsisisi siya sa nangyari in the past sa inyo, sa mga nagkahiwalay. Pero hindi ko lang maintindihan, meron siyang hindi sinasabi sa'yo. Dito nakikita ko dito may hindi siya sinasabi Pwedeng nagkaroon na kayo sa iba dito nagkaroon na kayo ng maring binlock mo siya o binlock ka niya o hindi na talaga kayo nag-uusap. Sa mga magkahiwalay ito medyo may kaba siya. May kaba akong nakikita dito Maaring natatakot, kinakabahan, nag-aalinlangan. Yan ang nakikita ko dito. Sa iba naman, pero yung iba dito, yung iba hindi lahat kasi iba-iba kayo ng energy. Pero mayroon siyang mayroon siyang hindi sinasabi sa'yo. Yan, may mga pagsasaayos ako nakikita dito. Gusto niya na pagsasaayos. And also, kung kayo is in relationship, nitong tao na to, may challenge dito sa relasyon na to, no? Nagkakaroon kayo ng challenge, nandito yung sitwasyon, na maaaring nagkakaroon ng pagkakasundo, kung nag-away kayo o hindi kayo nagkasundo in the past, maaaring ngayon is magkakaroon kayo ng pagkakasundo, pero may lungkot ako na nakikita sa isa sa inyo. Pwedeng sa'yo o sa kanya, may lungkot na pinagdadaanan, nagkakaroon ng emotional, may mga bagay na gustong sabihin pero hindi masabi, maaaring may mga takot, kaba, pag-aalinlangan, may mga sitwasyon na, tinitimbang, maaaring ganun, or naiipit sa dalawang decision making in life, being caught in the middle, maaaring ganun. Yun ang nakikita ko. May mga panghihinayang, no? May mga panghihinayang ako nakikita sa relationship. Pwedeng kung iiwan ko to, nakakapanghinayang naman kasi ganito, ganyan, ganon. Pwedeng ganon. Or something na ayaw mong, o isa sa inyo is ayaw mabuwag itong relationship na to. Ate, mahal niya ako. Hala, patay tayo dyan. Mahal ka ba niya? Patay tayo. Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Sorry. Hindi ko nakita Pero ano ka daw, mahalaga ka raw sa kanya. Kasi, when it comes sa'yo daw, naramdaman niya o nararamdaman niya or mararamdaman niya yung peaceful sa buhay. Yun ang sabi niya. Siguro mahal ka niya. Pero may hindi siya sinasabi sa'yo ano ba to? Ba't nandito to? Dito ka. Tingnan natin yung money mo. Kamusta po yung money ni Aquarius? Pwedeng ikaw, mayroon kang gusto sabihin sa kanya, pero hindi mo masabi. Pwedeng siya rin, ganun. Vice versa. Okay, when it comes sa money mo,
When it comes sa money mo, medyo, ang nakikita ko dito is this a loss of balance. Pwedeng may malaking lalabas na pera or magiging sobra yung gastos or sobra-sobrang paglabas ng pera sa iba sa inyo. Pwedeng related to a family, to a house, to a happiness situation, pwedeng ganun. Yun na nakikita ko sa'yo. Ingatan mo yung pera mo, ha? Kasi ang sinasabi dito is nasa sa'yo daw yung decision na yon. Pero pero kasi sa iba sa inyo gagastos kayo na malaking pera kasi alam mo, tama yun. Good naman yun. Pero ibalansehin mo raw, no? Ang sinasabi dito. Balansehin mo. Alam ko naman na pinag-isipan mo na, nasa tamang kalalagyan naman yung pera, kaya ako gagastusin to, kaya ako gagawin to, kaya ganun. Okay yun. Okay yun. Kasi pinag-iisipan nyo naman sa nakikita ko dito. Pero ang sinasabi dito, you need to be very organized din pagdating sa pera. Kumbaga may mga point ng buhay na kung hindi naman kailangan, wag na lang. No? Kung may mga, kung may, halimbawa, bumili ka ng iPhone, paano mag-explain? Halimbawa, bumili ka ng cellphone, pero gusto mo nito, pero may mas mura pa pala. Ay, di doon ka lang sa mura. You need to think wise. Maging wise. Advice. Pero nasa inyo yan, pera niyo. Sabay ka. Sabi nyo na, baka sabihin na iba, ate pakalamera ka talaga. Sabi ka. Hindi, yung nasa card lang naman sinasabi ko, ha? Okay, nandito ka sa hindi ko muna sasabihin yung ano, ha? Yung advice. Sasabihin ko sa'yo, may mga point ng buhay mo na pagod ka na, pero hindi mo kayang mag-umpisa ng sarili mo, or hindi mo kayang, or hindi mo hindi mo mailak yung bagay na yun. You want to let go something in your life, pero paano? Anong gagawin ko? Wala kang magawa. May mga bagay na wala kang magawa. Natatakot ka? Or pwedeng hindi ka rin na kumikilos or stagnant ka talaga? Or there's a fear of changes, no? And then, sa iba sa inyo, then, ang nakikita ko dito ay may tao na sana na hope pa, na sana mapansin mo o maramdaman mo na may tao dito na nagpapanggap ng liling lang, may pangliling lang, may pandaraya. May tao na hindi ka naman niya gusto, pero ganun lang. Sabay ganun. Basta yun. Basta may nang loloko kasi, no? May taong may hidden potential sa'yo. Yan. No? Pwede na pagdududahan mo na rin to, or napag-iisipan mo. Ganyan. Pwedeng may tao na gagawin niya yung lahat sa'yo para makuha niya yung loob mo. Yun na nakikita ko. Or ikaw ito sa kanya. Vice versa. May nakikita rin ako na dental clinic. Yun na nakikita ko dito. May tao makipag-usap sa'yo. May taong makikipag-usap na related to a money. Or hingi ng tulong, or ikaw ang hingi ng tulong. May dental clinic ko nakita. Hindi ko alam kung kailangan mo ng pa-dental o may magpapa-dental clinic, baka may mga bagay na nabubulok na, pwedeng mga nabubulok na pagkain, pwedeng nabubulok na something, ganyan. Siyempre, ang advice sa'yo is this is the time to end something in life. Kumbaga, end the cycle. May mga bagay na kailangan ng isaayos, kailangan ng pagbabago, letting go, you need to move on, or kailangan na ng pagbabago mismo. No? Kailangan na maglinis ng mga bagay na hindi na kailangan, na is not working to you anymore. More be wiser and stronger.
Accept all the lesson. Whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to leaving behind. Sinasabi. Change and release all the baggage. Ang sinasabi din kasi dito, no? Sa nakikita ko dito. Start a new beginning in life. Be active and gawin mo yung lahat in your situation. Huwag ka magpa-manipulate sa sitwasyon mo. Ang sinasabi dito. Gamitin mo yung katalinuhan mo, yung wisdom mo, yung karunungan mo. Making things happen. Going toward to a new beginning, to your new opportunity. Be creative and take it action and trust your intuition. Mag-concentrate ka to start a new beginning in life. Tandaan mo, you are the authority of your life. Hindi ka pwedeng kontrolin ng iba or manipulate ng iba. Ikaw ang mag-control sa sarili mo. No? Ang sinasabi dito. Ikaw lang daw ang makapagpapabago ng iyong buhay. If you want to success in life, kailangan mo daw mag-taking a risk, makipagsapalaran ka, start a new beginning in life. May mga new project ako nakikita sa'yo o may mga new beginning happen in life. Tatahak ng ibang direksyon ng iba, magkakaroon ng decision making sa isang opportunity or sa pagsisimulang muli na may mga bagong pufukusan ka na this time, pero bakit may lungkot ka? Bakit nagkakaroon ka ng doubt sa buhay mo? No? Yun ang nakikita ko sa iba. May mga feeling emotions, may mga dinidream, ini-illusion ako na nakita sa iba sa inyo. Maaring iba sa inyo is may travel or pwede rin na you want to move on with something o may mga lakad. Arigatou namaste, God bless.